Kaalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Kasama piniliwan po ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang Department of Public Works and Highways na maging umaaga na magsumite ng kanilang plano para sa alternative routes para sa rehabilitasyon po na EDSA. Sa interview ng RMN kay Tolentino, sinabi nito na sa kabuuan ay wala talaga silang partisipasyon sa project na ito ng DPWH. Game naman anya, handa silang tumulong dito lalo na sa usapin po ng rerouting ng biyahe. Ang unang mungkahi ko po dyan, ipakita po sa amin yung plano. Hindi pa ko na ipapakita yung kung saan yung alternative route. Tapos pag naipakita sa amin yan, magpo-pull out kami ng tao sa EDSA, magdadagdag kami kung saan naman doon padadaanin yung sasakyan. Sabi ko nga, dapat ito interagency kasama ang DepEd para ma-adjust natin yung schedule ng eskwelahan na maapektuhan, pati yung Department of Health dahil yung mga ospital. Ang daan, papuntang Heart Center, papuntang Kidney Institute, Medical City, St. Luke. So, mas malawak kong planning ito. Hindi lang ito yung silbato at pagkukumpas ng kamay. Matatanda bukod sa EDSA, plano rin ng DPWH na isailalim sa rehabilitasyon ng Taft Avenue mula Maynila hanggang Pasay. Sabi ni DPWH Secretary Rogelio Singson, target nilang maisemento ang mga paunahing highway pagsapit ng 2014 at ang matuloy din sa 2016. Sa katunayan, naglaan na ang ahensya ng 23 billion pesos para ayusin po ang road network sa bansa. 26.2 billion naman ang inilaan para sementohin na may 1,170 kilometers na gravel type road at 7.9 billion pesos ang inilaan para sa pag-upgrade ng mga tulay sa bansa. Ang pagiging oposisyon ng una ay pinagtanggol sa Kamara. May report si Conde Batak live. Conde, iradyo mo. Ipinagtanggol nga ng grupong makabayan sa Kamarang United Nationalist Alliance o una tungkol sa pagiging oposisyon ng mga ito. Gate dito ng Makabayan Bloc na hindi bagong oposisyon ng una, kundi pumoposisyon ang mga ito para sa 2013 midterm elections at sa tunay na laban sa 2016. Kung tutusin ay suportado pa nga ng una ang pamamalakad at programa sa ilalim ng Administrasyong Aquino tulad ng Public-Private Partnerships, Conditional Cash Transfer Program, Agrarian Reform Program at Trade and Investment Liberalization Program. Ayon pa sa Makabayan, ang problema namang nakikita dito ay ang dalawang major political coalition ay pro-administration at walang pagkakaiba na nakikita ang taong bayan para makapamili ng mga tamang kandidato na iuupo sa nalalapit na halalan. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Amendment sa AMLA sisikaping ilusot ng Senado ngayong linggo. May report si Grace Mariano. Grace, iradyo mo. Tututukan nga ng Senado ngayong huling linggo ng sesyon ng Kongreso ang mga karagdagan ng panukalang amyenda para sa Anti-Money Laundering Act o AMLA. Sinabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na kung kailangan nilang magsesyon kahit pa hanggang Huwebes kanila itong gagawin. Kabilang sa mga panukalang amyenda ni Senator Chufisto Ginggona III para sa AMLA, itong pagpapalawak sa listahan ng mga institusyon kasama ang mga kasino na uobligahin na ring i-report sa Anti-Money Laundering Council ang mga kahinahinalang financial transaction. Itinakda sa February 18 ng Paris-based Financial Action Task Force kung saan miyembro ang Pilipinas yung deadline sa ating gobyerno para dagdagan ang ngipin ng naturang batas. At ang paliwanag ni Ginggona kung hindi aabot sa deadline ng pamahalaan, ilalagay ng task force sa blacklist ang Pilipinas at yan ay mga ngahulugan na lahat ng papasok at palabas na financial transaction ng bansa kasama ang remittances ng mga overseas Filipino workers ay padadaanin sa butas ng karayom. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Retrieval operation na magpapatuloy sa bumagsak na scaffolding dyan ho sa Pililla, Rizal. May report si Silvestre Labay. Silvestre, ay iradyo mo.
nahihirapan pa rin ang mga rescue team para ma-retrieve o maiahon ang 3 pang katao na natrap sa loob ng smoke tank. Makaraang bumigay ang scaffolding na bakal sa loob ng Malaya Power Corporation sa Pililla, Rizal. Sinabi ni PO3 Jeffrey Doctor, ang detachment commander ng Coast Guard de Pililla, na hihirapan umano ang mga rescue team na maiangat ang mga bangkay na mga trabahador ng planta ng kuryente dahil sa taas ng smoke tank na may taas na mahigit na 100 talampakan. Matatandaan na 17 katao ang kinontrata ng East West Construction para naman linisin ang naturang planta, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumigay ang scaffolding na bakal na inaapakan ng mga biktima. 5 ang nasawi, 12 ang isinugod sa paggamutan. Kaugnay nito, yun ang unang naihahon ay si Edward Fidel. Sumunod naman na naihahon si Gregorio Ricalde, habang nire-retrieve pa sina Antonio Banguera, Jeffrey Sinag at isang alias Matias. Kasama mo sa Pililla, Rizal, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. Anomalya sa 43 million pesos road project sa Butuan na booking ng COA. May report si Ramil Banges ng RMN Butuan. Ramil, iradyo mo. Patuloy na iniimbestigahan ngayon ng Commission on Audit ang anomalusong road project sa Butuan City na nagkakalaga ng mahigit 43 million pesos. Lumalabas sa isasagawang audit ng COA na sa nasabing proyekto may mahigit na 25 million pesos ang nawawala, at dahilan ngayon pinapasagot ang City Engineering Office at ang kontraktor. Nadiskubre rin sa report ng COA na dapat sana ay sa Oktubre 31, 2010 matatapos ang project sa na may kabuang 300 calendar days. Ngunit Mayo pa lang ng 2010 ay itunoturn over na ang nasabing project sa kontraktor sa local government unit ng Butuan, at nakapagpataka ay kahit maraming kulang sa trabaho, sinisertipikahan ito ng kontraktor at ng LGU Butuan na 100% completed. Sa 43 million na project, mahigit 18 million umano ang aktual na nagagamit o nagagamit ayon sa Commission on Audit. Ang proyektong ito ay itinapatupad sa panahon pa ni dating Butuan City Boy Dako Plaza. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isasagawang investigasyon ng Commission on Audit sa naturang anomalya. Kasama mo sa RMN Butuan, Ramil Banges, Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558 DZXL. Ulat Palaro. Sa football, matapos po mahigit 35 minutong blackout, balik na ulit sa paglalaro ang Baltimore Ravens at San Francisco 49ers inabangan ang Super Bowl. Dapat din masama na bago pa mawala ng kuryente, lumamang na ang Baltimore kontra sa San Francisco sa score ng 28-6. Ang pag-abanse ng Baltimore ay dahil na rin sa 100-yard kick-off ng kanilang pampato na si Jacoby Jones. At habang wala pang supply ng kuryente, kanya-kanya namang diskarta ang mga manlalaro sa pag-stretch ng kanilang katawan. Sa ngayon antabayan na kung sino sa dalawang grupo ang mananalo. Ang Super Bowl ay taon-taong inabangan kung saan nagpapalakihan ang mga kumpanya sa nalang ads. Pero higit na inaantabayanan ay ang halftime show kung saan mga bigating performers ang naka-line up. Ngayong taon na music icon na si Beyonce ang headline sa halftime show. Sana walang wardrobe malfunction. Naglalagablab DZXL. Showbiz Balita. Are you all? Are you all there? Who are you? How are you? I am Lollipop. Yeah. At I am here for you until konti lang mamaya. May chika ako. Nilunok raw ni Derek Ramsey yung kuryente. Kuryente yung kanyang sinabi na hindi na siya ma-in love ng isang taga-showbiz pa. Pwede ba yun? Ang daming magaganda namin sa showbiz. Ang dami namin dyan na Sus Maria Josep. Kahit saan ka tumingin. Oo. Ay, hindi kami maubusan mga magaganda sa showbiz. Lalo raw kasi lumalalim yung kanilang samahan ni Derek at saka ni Nadine Samonte.
nandun sa monte. Ayun, nandun ho sa kanilang mga ipinapakita. Mukhang enjoy na enjoy daw si Ate Grace sa kanyang pagiging paglakad. Enjoy na enjoy ang aktor sa Piliping ni Nadine. Piliping? May salita bang ganon? Saan Piliping. Baka sa piling. Hindi ko sa script Piliping eh. Malamang Piliping ang susunod dyan. Ganon, oo. Enjoy daw ang feeling ng aktor kay Nadine dahil sa pagiging mabait nito at masarap mabait si Nadine. Parang kami, sarap na sarap sa enjoy na enjoy sa pagkain ngayong lunch. Ay, oo, masarap din yun. Thank you, Ate Leo. Kaya enjoy daw si Derek sa pagiging mabait ni Nadine at sa pagiging masarap kasama. Okay, so masarap siyang kasama. Hindi sa kama, kasama. Masarap kasama. Yan ha, corrected ha, okay. Baka tayo masensor. Okay ka na ba, ha, PB? Bukod na nga raw, hindi na nila maitago yung kanilang nararamdaman sa isa't isa dahil sino? Si Derek to, tsaka si Nadine. Ha? Nadine sa Monte. Oh, kilala. Close kayo? My boy, parang, yung dalawa medyo isa na ngayon. So, isa't isa. Naglalambingan na ngayon dalawa eh. Nakikita daw ng public yung kanilang sweetness. Wetness o sweetness? Wetness. Linawin mo, Loli. Wetness. Sweetness. Di, marami kasi nagwe-wetness sa kanilang sweetness. Yun naman pala eh. So yung sweetness nila, pag sila siyempre, pinapawisan din yung dalawa. Ikaw kaya, magtikitan kayo, di kayo papawisan. Sa bagay, painitan ng panahon yan. Di ba? Ang init pa naman ng weather. May mga sasaching na raw na nagkikising-kising. Di ba? Ay pag nagkikising-kising, may konting kwanyan. Nagkwakwan na basa-basa. Tama lang, may wetness. Ay nako, ang dalawa sa harap po ng madlang mga people wetness. Okay. Wetness ako nalang wetness. Nung pumunta sila sa Iloilo, nang ginawa nang dinagyang festival sila dun, no? Nung pa sila nag-wetness, ay nako, ang sarap nila kasama ang mga taga-Ilong-Ilong. Yan. Okay. Kamusta ko dyan sa mga livestock natin dyan sa Iloilo? Diba? Kamusta ka na dyan, ha? Batiin ko lang, baka nakahook up pa sila ngayon, mga Iloilo. Si Targetanay sa Udto. Yan, hello. Targetanay sa Udto, si Ronel, hello. Si Lifong, magaling mag-Chinese yun. Si Lifong. May katumbas parang ako rin yun. Magaling mag-Chinese, di ba? So mag-Chinese ako. Salamat po. Galing ni Loli. Galing ni Loli mag-Chinese. Di ba? Sabi ko sa'yo, magaling ako, di ba? Thank you. Chinese garter yata yun eh. Si Bibi ang ating susunod na magbabalita sa showbiz. Showbiz as a himagas pa. Thank you. Goodbye. I love you because you love me. I'm Loli. Pop, pop, pop. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Eto na siya. Nasa labas siya ngayon. Pasok ka, PB. Pasok. Magandang tanghali mga kasama. PB. Ba't ganyan Pasok PB. Ba't ganyan yung sound effect? Parang puro plema yan. Parang sa radyo ka raw. Okay. Magandang tanghali. Parang hindi. Hello. Hi. Para naman po sa panghimagas natin. Uy, labada nyo. Kadalasan ang euthanasia ay dinadaan sa pagkain o sa mga inumin. Euthanasia? Oo, di ba sa mga kriminal? Pero nakarinig ka na ba ng euthanasia na dinadaan sa rides? Euthanasia, yun yung parang pinapatay. Mercy killing. Mercy killing ba yan? Voluntary. Suicide. Oo. Parang ganun. Papatayin mo pero nasa consent nila. Kagustuhan ng gustong mamatay. So whether lagyan mo siya ng injection, lagyan mo ng lason, katawan niya. Mahilig po ba kayo sa rides?
Ha? Rides. Rides all you can. Mga ganon, like, mga roller coaster, ganon. Ako hindi ako mahilig. May credit card ka ba? Bakit? Magra-rides ako. Oo. Hindi niya nakuha. Hindi niya nakuha. Sumakay ba? Marino sumakay. Okay. Sumakay, rides. Wala. Sagad din sa aming card. I rides the jeepney. Ayan. I rides the tricycle. Ang konsepto na Euthanasia Coaster ay dinisenyo ni Julie Jonas Urbonas na taga London. Ang layunin ng kanyang konsepto ay kunin ang buhay ng tao na may gilas at sobrang kasiyahan. Pag ikay sumakay sa coaster na dinisenyo niya, ay tiyak na mamamatay ka. Dahil ito'y merong 7 loops na dadalhin ang iyong katawan sa pagiging stress at ang iyong utak ay mawawala ng oxygen. So wala, patay ka talaga dyan. Hihiwalay talaga yung kaluluwa mo dyan. So yan pala yung one. Yung roller coaster ba yan? Roller coaster na may 7 loops. Di ba ang talagang normal roller coaster, isa lang? Isa lang. Yan, 7. 7. May sumakay ba? Wala pa. Dinisenyo pa lang niya. Dinisenyo pa lang. Sa mga gusto magpakamatay, yun pwede. Gusto ko na may i-demonstrate niya. kasiyahan. Siya muna. Mag-demonstrate muna siya para maniwala tayo. Okay yan. Saan ba yan? Bansa? Sa London. London Bridge. Dami mga ginagawa. London Bridge. Oo nga. London roller coaster. Pati ang iyong puso ay hindi kakayanin magtulak ng dugo sanhi ng matinding puwersa ng grabidad. So habang umiikot ka doon, alay mo yung mga kriminal na gustong mamatay ng masaya. Doon sasakay. Hindi na euthanasia yan. Ano yan? Murder na talaga. May mga nag-iisip ng ganyan. Oo nga eh. Ikaw ba, sumasakay ka rin? Mahilig ako sa ride. Saan ka Sa sumasakay? roller coaster, ganyan. Pero nung nabasa ko to, parang natakot na ako. Ilang loop yung pinasok mo? Isa lang. Yung normal lang. Kung ikaw ba, niloko ng boyfriend mo, kung magkakaroon ng boyfriend, sasakay ka ba dyan? Hindi. Ha? Hindi. Hindi ganun. Kunyari, suicide? Nakita mo, niloko nakasakay ka niya. Diba? Roller coaster. Nahuli mo. Nahuli, may kasamang iba. Okay lang. Samantalang binigay mo na lahat sa kanya. Binigay mo lahat, ha? Lahat? Oo, lahat. Iniwanan sa sarili mo. Wala. Hinumad mo na lahat yung kahiya. Hindi pa rin... hindi ako siguro magpapakamatay. Hindi. Bakit kayo po ba? Hindi, ikaw lang tinatanong namin. Hindi, kaya nga tinatanong ko kami damay. Walang damayan eh. Walang basigan ng trip. At yan po ang panghimagas ngayong tanghali. Kan DZXL Sinwon, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak, RMN. At kasama niyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe, Tatak, RMN. Well, actually, salamat. Live at Chineoli Alchero, hanggang bukas. Dire-diretso ho, mga kasama naglalagablab ere na balitang Tatak, RMN. Mula pa hanggang sa DZXL 558. Gandang hapon po. Si Ma'am Grace po. Hello. Nakikinig. Ang ganda. Dali lang. Ganda ngayon, tanghali ko ng Monday. That's right. Wow. February 14, 2013 ay Valentine's Day. Pero ngayon, February 4. Yeah. Okay. 10 days to go. Kasama niyo po ang Serbisyo Publiko. From the province of Occidental Mindoro, muli mabuhay ako si Buddy Obera. At from dito lang po ay Eliaser's primo hermano, ako si Wang de la Peña. At kami pong lahat din ay gutom na. RMN. Subayin niyo ang minumong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!